Sa darating na October 4 ay makakanagap tayo sa halos lahat ng ating mga gadgets ng isang emergency alert. Atin itong tatalakayin kung ano ang masasabi ng mainstream media tungkol dito. Kung ano din ang mga teorya ng mga netizens, kung may prophetic connection ba ito, at kung may totoong may banta ba talagang dala ang teknolohiya sa araw na ito. Alam naman po natin kasi napapanood natin sa mga pelikula na kapag nakatanggap ang mga tao sa isang bansa ng isang presidential alert ay kapag may mga announcement na dapat malaman ang lahat. Sa katunayan, nagsagawa ang US ng isang test noong October 3, 2018 na natanggap ng lahat ng mga nakatira sa kanilang bansa. Ito ay kanilang ginawa para paghahanda kung sakali ay may panganib silang kakaharapin, kagaya na lamang ng mga pagtama ng isang missile sa kanilang bansa, tsunami at marami pang iba. Pero may iba na nagsasabi na plano daw talaga ito ng gobyerno para magpalaganap ng isang national malware para ito ay makapasok sa mga cellphone ng mga tao at tayo ay tuluyan na nilang makontrol. May mga nagsasabi naman na baka daw ang sabay-sabay na pagtanggap ng mga tao ng mensahe ay magkakaroon ng masamang epekto sa radiation na dulot nito. Magkakaroon kasi daw ng reaksyon ng radiation at ang naturok na bakuna sa ating katawan. Mas madami pa din talaga ang nababahala na kapag natanggap na nila ang alert na ito, ay baka masusubaybayan na sila ng gobyerno at malalaman na nila kung ano-ano ang mga transaksyon natin gamit ang ating cellphone. Ganito din kasi ang pagbabahala ang nakita ng gobyerno ng Amerika na ang TikTok daw ay magagamit ng China para makita ang lahat ng galaw ng Amerika. Ngunit alam naman po natin na ang NSA at lahat ng mga security agencies ng mga makapangyarihang bansa ay may kakayahan na makuha ang lahat ng impormasyon ng isang gadget o device kung ito ay nakakonekta sa internet. Kung kayo ay hindi naniniwala, panoorin ninyo ang video na ito na kinumpirma mismo ng taga-NSA. What can the NSA do with this device if they wanted to get into my life? Right. The NSA, the Russian intelligence service, the Chinese intelligence service, any intelligence service in the world that has significant funding and a real technological research team can own that phone the minute it connects to their network. As soon as you turn it on, it can be theirs. Pero ayon naman sa isang website na namamahala sa alert na ito lamang ay kanilang ginagawa para makita lang nila na gumagana talaga ang system na ito, na sa panahon na may panganib o emergency ay kanila itong maaasahan na makakapagbigay ng babala sa lahat ng mamamayan. Ayaw kasi nila mangyari ang naganap sa Maui kung saan kahit sila ay nilapap na ng apoy ay hindi gumana ang kanilang emergency alert. Kaya ginawa nila itong pagsasanay para di na ito maulit pa. At kung sakali man ay magkakaroon ng disruption sa araw ng October 4, ay sa October 11 nila ito gagawin. Panoorin natin ang balita tungkol dito. Heads up, this fall, everybody with a cell phone set to be part of a nationwide emergency alert test. FEMA and the FCC scheduled the drill for October 4th, just after 2 p.m., so you'll know if you get it that day. It's just a test of that system. The alert on your phone should read, "This is a test of the National Wireless Emergency Alert System. No action is needed." Now, the reason for that test? To make sure the public can be aware of any potential national emergency. Kung ano man yun ay wala pa ding makakatalo sa taimtim na panalangin natin sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na iadya niya tayo sa ganitong klaseng kaganapan. Nabigyan niya tayo ng proteksyon sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong panonood mga Kapi TV. Kawaan po kayo ng Diyos. God bless po.